Isa po ako sa mga active listeners ninyo dito sa Sindak Short Stories. Sana po ay mabasa ang karanasan ko sa aming bagong bahay na actually ay kare-renovate pa lamang. Meron na pong itinayong mga pader sa bahay na iyon at ang mama ko po ang bumili ng lote. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tin at ako po ay tiga-Abra. Dalawa lamang po kaming magkapatid at ako po ang bunso. Dati po kaming nakatira sa antigong bahay ng mga magulang ng lolo ko. Ito po ay yari sa kahoy at 2 palapag at dun pa lamang po ay marami na pong hindi maipaliwanag na mga kaganapan. Nang natapos ang pagre-renovate sa aming bagong bahay na nabili ni Mama, agad-agad ay lumipat na po kami roon. Maaliwalas ang bahay sa umaga pero kapag gabi, ginagambala po kami ng mga anino. Natatandaan ko na noong time na sama-sama kaming natutulog sa isang kwarto at ako po nung sandaling ito ay 8 taong gulang pa lamang. Katabi ko po ang aking mama na natutulog at nung gabi ding iyon, ewan pero hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Pilit kong ipinipikit ang aking mga mata pero yung aking diwa kasi ay gising na gising. Bigla ko na lamang idinilat ang aking mga mata at eksakto talaga, Sir Red. Nakita ko ang isang babae na nakabestida ng kulay puti. Parang nag-glow in the dark pa nga siya at nakalutang sa ibabaw namin habang kami ay nakahiga. Napaisip nga ako noon kung may sinampay ang aking ina na damit sa aming ibabaw pero wala po talaga siyang sinampay doon nung na-realize ko na. Dahil dito ay ginising ko na po ang aking mga magulang, lalong-lalo na si Mama, at sinabi ko na merong tao. Merong babaeng nakaputi at nakalutang siya sa ibabaw namin. Agad na kinilabutan si Mama kung kaya't ginising din niya si Papa at ang kuya ko. Kitang-kita kong natakot si kuya pero si Papa ay hindi. Sinabi ko po na may puting damit na nakalutang sa may paanan nila pero wala po siyang makita at ginalaw-galaw lamang po niya ang kanyang mga paa pero wala daw siyang nasasagi. Pero kitang-kita ko talaga, Sir Red, na naroroon pa rin at nakalutang yung entity na iyon. Bigla na lamang siyang naglaho nang bumangon si Mama at Papa. Kinaumagahan, naging laman ng kwentuhan ni na Mama at ng tita ko na kapitbahay lamang namin ang kababalaghan na iyon. Sabi naman din ng mga tiyahin ko sa kabilang bahay, totoo na may nakikita pa rin daw sila na isang babae na nakaputing damit na naglalakad-lakad lamang daw mismo sa loob ng bahay namin, lalo nung hindi pa ito nare-renovate. Pero ang ipinagtataka namin, gayong renovated na yung bahay pero bakit nandito pa rin? Doon na talaga namuro, Sir Red, ang kwento tungkol sa white lady na kasama namin sa bahay na iyon. Ako po si Elvira at may kaibigan po ako na itago na lamang natin sa pangalang Kim. Malapit po kami sa isa't isa at talagang matalik na kaibigan ang turing ko sa kanya. Hanggang isang araw ay may inamin siya. May nakilala daw po siyang gwapong lalaki sa isang dating website. Nakipagkilala yung kaibigan ko pero sa ibang pangalan. At ang pangalan na ipinakilala daw niya dito ay Kayla. Makoy naman yung gwapo na sinasabing nakilala niya sa website na yon. Isang araw, nabalitaan ko na lamang na patay na si Kim.
Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito sa kanya, basta't ang pinakahuling alam ko, kagabi kasama daw niya si Makoy. Hanggang sa nabuo ko ang picture na hindi kaya't si Makoy ang gumawa nito sa kanya. Pagkatapos nun, hindi na rin po kasi nakita pa si Makoy at hindi na matukoy kung nasaan na siya naroroon. Kami po ay tiga-baryo na kung tawagin ay resurrection. Ito pong ibabahagi ko, Sir Red, ay yung nalalaman kong kasaysayan ng baryong ito. Noong nasa grade 5 ako ay lumipat po kami ng tirahan. Malapit na ito sa mga magulang ng nanay ko at malapit din kami sa highway. So nakakasama namin si Lola, nanay ng tatay ko, at si tatay ko din po nung time na iyon ay meron ding pinsan na tumayong punong tigapamahala bago naging barangay captain sa lugar ng tatay ko. Ka-vibes po ni tatay yung pinsan niyang iyon kaya gustong gusto niyang pumupunta sa bahay at palagi po niyang hinahanap si tatay dahil paborito niya itong kabanding. Hanggang sa isang araw, biglaan ang pagkamatay ng pinsan ng tatay ko at hindi namin alam kung ano ang dahilan nito. Maraming mga matatanda sa lugar ang nagsabi na maaaring pinagdiskitahan at kinulam daw ang pinsan ni tatay. Maaaring ang gumawa daw nito sa kanya ay ang mismong kinakasama niya. Isang gabi nang ibinurol na nga po ang tiyuhin naming iyon, napansin namin na halos lahat ng mga aso sa amin at maging sa kapitbahay ay talagang maririnig mo ang halos magkakasabay na alulong. Yung bang parang galing mula dun sa highway hanggang sa nahawa na yung iba pang mga aso mula sa kapitbahay hanggang sa umalulong na rin yung mga alagang aso namin dito. Napaka-weirdo yung nangyaring ito, Sir Red, sapagkat first time sa akin na makapakinig ng ganitong klaseng pag-ungol o pag-alulong ng mga aso. Yung iba naman kung hindi umaalulong ay kahol ng kahol na animoy merong hinahabol kahit wala naman kaming makita. Kitang-kita talaga namin ang iba pang mga aso sa kalsada na animoy may hinahabol na kung sino na naglalakad o tumatakbo sa kalsada. Yun bang parang may estranghero silang hinahabol at pansin namin ito kahit wala naman talaga. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng libing ng aking tiyuhin na iyon. Hindi pa rin kami tinantanan ng kababalaghan na ito sapagkat matapos ang 3 araw makaraan ng paglilibing sa kanya. May mga nadidinig kami ni Lola na malakas na mga katok sa pinto namin. Naniniwala si Lola na si Tio Pablo yun. Isang gabi nga ay binuksan ni Lola ang pinto ng aming bahay at otomatikong nawala din yung mga katok. Parang ang may kinakausap siya sa labas nung akin siyang sinipat mula po sa bintana. Nadinig ko pa nga na tinatanong niya kung ano daw ba ang problema. Marapat daw ay magtungo na nga daw si Tio Pablo sa dapat daw po niyang kalagyan at wag na siyang mambubulahaw or maggagambala na mga katulad namin na nananahimik ngunit patuloy naman siyang ipinagdarasal. Hanggang sa may narinig akong ungol. Hindi ko mawari kung ito nga ba ay sagot ng kaluluwa sa aking lola sapagkat naririnig ko rin talaga na may kaunting mga yabag na animoy papalayo sa aming lugar. Muli ay umalulong na naman ang mga aso at sinusundan nila ito hanggang sa napakinggan ko na ang tinig ng mga alagang hayop na ito ay naroroon na sa gawin ng highway. As in parang sinusundan nila. Parang may nakikita sila. Matapos nga nito, Sir Red, wala naman na pong ibang pagpaparamdam.
Nagpapasalamat naman kami sa Diyos at naway nasa mapayapa na rin po na lugar si Tio. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. Noon po ay nagtrabaho ako dito sa isang airport. Ako po ay kabilang sa medical team na kung saan ang pinakapangunahin namin na responsibilidad ay i-check ang kalusugan ng mga pasahero. Nung sandaling nangyari ito, habang wala pang ang flight nung time na yon, ako at yung iba kong kasamahan sa team ay nag-decide muna na kumain since mukhang delayed ang mga flights na dapat dumadating na. Matagal-tagal din yung naging vacant namin kaya na-enjoy talaga namin ang kwentuhan habang kami nagdi-dinner. Isa sa mga miyembro ng team namin na itago na lang natin sa pangalang Jess ang umamin na very active ang kanyang third eye. Simula nga daw po nang ma-hire sila, madami siyang nakikitang hindi maipaliwanag na kababalaghan dito sa airport. Parang every corner nga daw po ng airport ay meron siyang nakikita. Madalas ay akala mo nga ay totoong pasaherong tao daw yun, pero nang mapadaan nga daw po siya doon sa isang beam, wala nang tumutuloy na naglalakad. Pagkatapos naming mag-ayos sa mini quarters namin, nag-decide kami na mag-take ng groupie. Bali kung hindi ako nagkakamali, 8 kami nung time na yon. Doon po kasi sa silid ay meron po kaming malaking rectangular foldable na table. So doon kami kumakain at nagiging desk na rin po namin yon para sa aming mga report at paperworks. Since nakapalibot kami doon, siyempre kailangan namin magkumpul-kumpul para magkasya kami doon sa frame. Magkatabi kami ni Jess. So ito na nga't nagpa-picture-picture na. Hanggang sa marating namin yung last shot. Dahil magliligpit na kami, nagtaka ako dahil meron po akong nakita na nakaputi at katabi ko. As in maputi. Gayang-gaya niya yung uniform namin. Kinilabutan ako dito and as soon as matapos yung pagpipicture, nagkatinginan kami ni Jess. Sabi niya, "Nakita mo?" At umuo ako. Sa larawan kasi si Sir Red ay may kaunting gap kami ni Jess at yung nakita naming pareho na nakaputi at same uniform namin ay nasa kalagitnaan talaga namin. Hanggang sa narinig kami ng mga kagroup namin kaya maging sila ay inusisa ang nakunang larawan. Takot na takot sila dahil talagang kahit sinong makakakita nito ay kikilabutan. Naging 9 kami that time. Kaya simula po nang makunan ang misteryosong imaheng ito, Sir Red, lalaki man o babae, ay nagpapasama na sa loob ng quarters kapag papasok doon. Marami pa pong mga kwento sana akong naisibahagi pero ito lamang po muna. Lalong-lalo na hindi ko kasi malilimutan ang nangyaring ito sa airport dito sa Manila. Inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.